Maganda umaga po, Mr. Andy Ortega, sir. Good morning. Hi Ted, good morning. And si Miss DJ Chacha, magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, Morning salamat po. po sa panahon. Sir, ito ho muna, no? Sa ngayon po kasi hindi naman maitatanggi itong datos na inilabas ho mismo din ng grupong bayan, yung pong unconsolidated, yung mga ruta na wala pa pong consolidation. For Metro Manila alone, it's 337 na mga ruta. Paano ho kaya dito po magiging galaw ng gobyerno kung talagang itutuloy po ito kang Feb 1 ang pagpipigil na ho sa pagbiyahe ng hindi pa ho nakapag-consolidate? Yeah, tama Ted, no? Yun yung numerong lumabas. In fact, lumabas din yan sa LTFRB. Last week po, nagkaroon kami ng meeting ng LTFRB, DOTR, OCC po with certain media friends. At ang pinakasagot po ng ating RD, no, si Atty. Tamayo, yung 300 po na hindi nag-consolidate or wala nag-consolidate, ito po yung mga maliliit na ruta sa NCR po. Ito malamang yung mga 3 or 4 kilometers, yung sa maliliit na kalye, wherein ang pinaka-solution po, number one po, no, yung solution na gagawin ng LTFRB, dahil mahahaba na ruta ay consolidated. Example po, yung isang ruta, meron niyang 15 kilometers, siguro meron niyang 100 na prangkisa sa ruta na po na yon, dadaanan niya po yung mga 2 o 3 ruta na walang consolidation sa area na yon, na baka ang franchisee nun is baka 10 or 15. So yun po yung unang solusyon. The big route with more units can take over the passengers po na dadaanan niya. That's number one. Number two naman po, yung mga ruta na, kunyari, katabi ng ruta na hindi nag-consolidate, tapos yung ruta po na nag-consolidate is more than 60%, yung gagawin po sa mga consolidated na ruta na yon, yung excess po niya, pwedeng bigyan ng special permit for maybe a month or 2 or 3 para ibiyahe po yung mga maliliit na ruta na hindi consolidated. And then meron mga additional pa pong other modes, meron tayong mga bus, may MRT, LRT, and then yung mga dulo pong solusyon natin, yung mga tricycle po o kaya mga taxi po. So yun yung initial information ng LTFRB po para tugunan yung pangangailangan ng ating mananakay starting Opo. February 1. Sige, opo. Thank you po sa inyo pong sagot, Ginoong Ortega. Pero pwede ko hubang ilabas na sa usapan yung taxi kasi sino ba namang manggagawang can afford ng Tama mga po taxi? yan. Yes, yes. Pwede ko rin bang ilabas na din po yung tricycle? Kasi mas mahal po ang tricycle eh. Di ba? Mas mahal ang tricycle po. Ang singil ng tricycle, sir, wala pang 1 kilometro, 50 pesos na sa iba eh. 30 pesos na po, di ho ba? Iba kasi ang regulatory office noon sa kanila pong pamasahe. So, pwede ko bang ilabas na po dito yung usapin ng mag-taxi ka o mag-tricycle ka? Kasi hindi rin po lahat ng ruta meron pong tricycle. Okay? So, puntahan na lang po natin yung sinasabi nyo na pwede silang daanan nung may ilan po pong mga ruta. Opo. Dito ho ba sa binabanggit po ninyo ng LTFRB na maaring kumbaga pasadahan na lang nung mga meron ng consolidated na ruta, itong mga wala pong mga ruta na hindi pa consolidated, meron na ho bang time and motion study actual dyan? Kasi halimbawa, ito ho, no, sa 313, opo, dito po sa hawak kong, yun na lang pong usapin po, for example, ng Tandang Sora, Mindanao Avenue, tagpas po ito. Sino naman ang dadaan dito na pumapasada na out of way ka dito? Ito pong Ugong Reparo, Monumento Avenue, MacArthur Highway. Ang dami po nitong sinasabi niyo maliliit, nasasadyain mo talaga kung ikay bumapasada po ng minibus o anuman at pangkaraniwan na bus. Kaya ang tanong natin dito sa binabanggit yung tila ang daling pakinggan, na dadaanan na lang, kung actual ba meron kayo ditong time and motion study? Totoo po yun, no? Kasi hindi naman lahat ng malalaking ruta i-cover niya yung mga maliliit. Kaya nga po yung gawing solusyon, yung katabing ruta or ruta na may consolidation, siya po yung sasalo doon. Kasi tama ka naman, sa mga mahabang biyahe, siguro ilan ang kaya niyang i-take over dun sa maliliit. Pero yung sa mga iskinita o yung mga gaya ng na-mention mo, so the route na may consolidation,
yung po yung sasalo doon. I'll be honest with you, no, hindi po na-ipresenta ng LTFRB yung timing motion na sinasabi nyo, but basing on the report po ni RD Tamayo, kasi kita po niya yung buong NCR eh. He has all the data po and makikita niya which are the routes na problem areas that can be solved po ng mga solusyon na pwedeng gawin ng other na ruta po. Yun nga po, no? Madali nga pong sabihin, pero hanggat wala kang actual na pag-aaral, kung hindi ba lilihis yung babiyahian po na sinasabi niyong aako doon sa rutang wala pong consolidated units, and doon na lang po sa mga pasahero po ng regular na rutang yun eh. Dadalhin mo sila sa... Alam niyo yun, I mean sir, to be pragmatic about this, di ho ba it's very impractical na yung ruta na regular, palilihisin mo siya, ultimo yung pasahero na magreklamo, saan tayo dadaan dito? Di ba sir? Tama po. Just to be clear, Ted, no, hindi po lilihis. Actual na dadaanan po. Definitely po, wala po kaming ipapalihis dun sa mga major routes. Tama kayo eh. Kawawa naman yung mga paserong alam nila diretso, biglang kakaliwa o kakanan. Wala pong lilihis yun. Kusa pong dadaanan kung ano yung kayang daanan. Ngayon, based on your question, po, tama yung iba yung may actual study po. Pero alam nyo dito sa NCR, even though walang actual studies, pero may numero po sila. Kita po nila yung numero base sa consolidated, hindi sa consolidated, kita po nila yung ruta na kung saan yung katabi or malayo. So what I'm trying to say po dito, I understand iba po talaga yung actual, which I will not doubt. It's really a perfect solution kasi actual po yun. Pero base sa meron tayo ngayon, meron ng LTFRB, I think they can see and they can really conclude, not in a perfect way naman po, na kakayanin po. Okay. Opo. Pero sir, speaking of numero ng LTFRB, kasi ang LTFRB, sir, mismo, may problema sa kanilang mga numero. At di ko alam kung ito ba'y napagtatanto din po ni Secretary Bautista o kayo mismo kasi kayo po supposed to be nagsasalita ngayon. I'll give you an example, ha? Hindi ho ba yung kanilang unang datos na inilabas, ang baseline data ng jeepney for NCR, sa kanila galing to, ha? Opo. Yes, sir. Opo. Ang baseline data nila sa NCR, ang units ng jeepney ay 41,835. At yung pong unconsolidated, itong unconsolidated rito ay 30,862 na jeepney units. Okay? Alright. So, ito po ang kanilang nilabas, 41,835. Ngayon, ito ho lamang ba ang kanila pong report, 97% na ang consolidated. Bakit naging ganun? Yung pala, sabi nila, ay hindi, ang datos namin ay lumalabas 30,000 lang ang dapat na baseline data. So kayo ho, hindi ba ka nagtanong, bakit from 41,000, naging 30,000 lang ang baseline data? Ano pong paliwanag doon? Yeah, definitely po. This happened, I think, a week ago. Lumabas po ito yung information from LTFRB. But before it was officially released po sa public, parang dinoble check, triple check nila. Ganito po yung pagka-explanation and I will give you an accurate explanation based on sa meetings po namin. Ang actual or rather, ang number of frankisa sa buong NCR po, isama na lang po natin muna yung Jeep at saka UV kasi kinukumpul po namin sila kasi halos pareho. It's around 40,000 plus, mga 41,000 po. Kaya ito yung 41,000 po na frankisa sa NCR. Tapos yung actual na nag-consolidate po nung end of December was around 21,000. That's why we came up with 52%. Ang ginawa po ngayon ng LTFRB, sabi nila, chicken nga natin ang husto. Ito bang 41,000? Ito ba talaga yung actual na bumabiyahe for the past years or so? So ginawa po nila, they made a study, pumunta po sila sa LTO, itong 41,000 na frankisa, ilan ba talaga ang actual na nag-register dyan sa LTO 2022 and then 2023 po ang gawin natin basehan para malaman namin ilan ba talaga ang bumabiyahe para alam natin ilan ba talaga ang bumabiyahe para sa pasahero. And lumabas po yung numero 22,000 plus. Pasensya na po, hindi ko ma-exact yung numero. So base po dun sa 22,000 plus na franchise actual na nag-register po sa LTO for 2023,
Doon po nila binase yung nag-consolidate naman po na 21 and they came up with a number na 97%. So yung po yung pinaka-actual na numero, actual na proseso po. That's why LTFRB eventually said there could be at least 97% if yung baseline nga po yung nagbabago. Pero even do po, napakataas po yung numero na 97, mahirap naman po yung mag-rely lamang sa ganon. That's why tinuloy pa rin po yung proseso ng consolidated, maglagay ng ibang ruta, other modes, etc. Pero yun po yung basihan why they came up with 97,000. Opo. So dyan ako, I don't want to belabor you, ito hong diskusyon natin. Pero kung ako po'y sasakay dyan sa binabangkit nyo, assuming, na, sandali lang, 40 mil ang ating record rito, pero i-check nga natin sino ba talaga ang may permit dito para bumiyahe. Hindi pala 40 mil, 30 mil lang pala. Okay, sige. So sa 30 mil na iyon, assuming po na tama na naman po itong, kasi ang LTFRB pabago-bago ng figure if you notice, no? So assuming po na tama itong 30 mil, ang tanong, sige nga, saan-saan itong mga ruta? Wala pa rin po silang nilalabas, sir. Kasi mismo pag-check ko sa LTFRB, ito po, kailangan daw nila na i-assign sa kanilang IT group kasi dito mo malalaman kung saan ba yung 40 mil ang kanilang base record, ilan doon ang bumabiyahe ng colorum. Kasi nga po, for the longest time, hinayaan nilang bumiyahe daw, hindi nag-check ang LTFRB, sino ba mga may permit dito from LTO na kapagparehistro ho, at saka may actual na franchise, vis-a-vis kung saan-saan itong mga lugar. So ang challenge ngayon, sir, sige nga, so kung 40 mil yan, 30 mil lang dyan na may permiso, yung 10,000 yun, nasaan ngayon yung mga jeepney na iyon? At dito po sa 30 mil na ito, saan sa mga ruta ito? Tama ka, Ted, no? Diba? Base doon sa 300 na hindi na-consolidate, base doon sa 52%, I think it's just right that LTFRB, we will go into that. Ano naman eksakto? Yung hindi consolidated, base doon sa 97%, no? Para at least we will have such information na parang tutumbukin natin yung pinaka-natitirang 3%. But still, Ted, sabi ko nga sa iyo, parang I prefer to work with the 52% rather than the 90%. Kasi alam mo naman, maganda po yung medyo mabigat ang sitwasyon para makahanap po ng solusyon. Opo, pero sir, yung nga din pong sinasabi ng iba, na the fact ng LTFRB, pabago-bago ng figure, and then hindi sila makasagot ngayon, kaya ayaw nila magpa-interview din kasi pag tinanong mo sila, yung binabanggit yung 30 mil na iyan na actual na bilang ng mga rehistrado, saan-saang mga ruta ito? Saan-saan itong mga lugar? Wala pa po silang nailalabas ngayon, hango din sa akin pong sources dito po sa Bureau. So ang sinasabi po ng iba, pwede bang bago tayo magpatupad nito, hindi naman tayo tutol dito, pwede bang ayusin nyo na muna ang lahat ng record na ito nang sa ganun kapag nag-hearing in Congress na naman, tinanong kayo, hindi kayo nagkakabuhol-buhol sa hindi malaman ng tamang sagot? Tama po yun. I think the information should really come out, especially ito. Just to clarify, Ted, hindi po 30,000 yung registered. It is actually 22,000 plus po. Para lang meron lang tayong clarity doon. But rest assured, Ted, kasi I'll be having a meeting with DOTR, LTFRB within the day. Definitely ipaparating ko yung sinasabi mo, saan yung 3% na yun because it will help us. No? Yung bagay na yun. And maybe numbers should really be, which should come out consistently para hindi po tayo magkakaroon ng pagkalito in dealing with numbers because at the end of the day po, importante ito para sa ating mga commuters. Opo, kasi po kapag talagang nagpatupad kayo on Feb 1, ang worry nga po natin is dahil po sa conflicting data ng LTFRB, ang magdurusa ang mananakay. Yun po naman po lang ang ating pangunahing concern dito po, Chairman. Opo, itong usapin na ito na ang LTFRB pabago-bago ng datos at hindi makasagot sa specific po na katanungan tungkol dito po sa mga sinasabi nila na mga jeepney operators and drivers na bumabiyahe sa iba't ibang ruta for Metro Manila alone. Yeah, tama sir. Pero just to correct lang po with due respect, it's not really pa bago-bago. Parang may mga new information lang po na ilalabas. Kaya siguro parang nasasapawan yung nakaraan kasi may bago naman pong information.
But rest assured, Ted, the Opo. concern that you raised, Opo. ipaparating po namin na Opo. sa LTFRB. Pero sir, with all due respect also, hindi pa bago-bago kasi the fact na ito simulan natin ulit yung balikan ko lang, the fact na galing sa kanila yung 41,000 the baseline data. Di ba? Nilabas nila ito nakarating kay Presidente. Yes. Tama? Ito nakarating kay Jaime Bautista. Di ba? And then all of a sudden, i-check nga natin sa LTO. Ay, hindi pala 31,000. Alam niyo ho yun? So, lumalabas na dito, with all due respect, yung incompetence ng LTFRB. Naglalabas kayo ng baseline data na hindi pala kumpirmado. Ngayon, may panibago na naman silang data. Sabi ho ninyo, ito naman po hindi pa bago-bago, kundi ina-update lang nila. Nakita mo yun, naglabas ka ng programa na hindi updated yung data mo. Di ba pagtanggap yan sa katotohanan na naglabas sila ng data na hindi updated? Ang Di ba? Di ba, sir? Paglalabas, idagdag ko lang, Ted, no? Yung paglalabas naman kasi ng information, kung medyo pa-negative, yun yung masakit. Yung suddenly, nagsabi ka ng numero na medyo mataas, biglang mababa pala. Pero the numbers that are being released now they are becoming more accurate or real based on sa LTO, but it is helping naman po yung program to really say that there is really a big number na talagang sumama naman po sa consultation. Yun naman po yung parang nakikita ko. Opo. Yes, sir. Wala ho naman tayo ulitin ko lang, hindi tayo tutol po sa programang itong atin lang nga is that paano ngayon magiging accurate ang prediksyon at pag-estimate ng LTFRB dito na lang po ngayon sa mga ruta na wala hong nag-consolidate at malamang walang babiyahe para ho nila pabiyahian ng ibang mga ruta kung dito pa lamang sa basic baseline data, nagkamali na sila. You see the point, sir? Di ho ba? Kaya yun pong atin dito, talaga bang desidido kayo na on Feb 1, lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na pababiyahiin? Talagang firm po yung decision, no? December 31 and January 31 po yung parang limit and then February 1. So regarding the consolidation, no, yung pagbubuo po ng corporation or kooperatiba, talagang tapos na po yung deadline. But ito lang, I'll just have to add this, said, no, sa ating mga nakikinig. There are still talks, tuloy-tuloy to since December 31 kasi nga medyo marami rin mga individual operators, certain group, medyo parang na-realize, sayang, dapat umabot kami. So may mga talks po within the level of secretary sa DOTR, sa LTFRB, na paano ba pwede nating matulungan yung mga natitira na hindi nag-consolidate. So the meeting are still ongoing. Maybe there could be possible changes. But at the end of the day, consolidation po is tapos na, but we're trying to save as much po na mga operators po natin na hindi nakasama. So, tingnan lang po natin yan. Opo, sige po. Kasi nga, sir, kailan ba nagsimula itong programang ito, sir? Ilang taon na po? 2017 po. Wala pa ako sa gobyerno nun. That's right. Opo, 2017, di ho ba? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years, di ba? 8 years. After 8 years, ngayon lang nila napagtanto, mali yung kanilang baseline data. I mean, sir, there's something really wrong with LTFRB. Kaya po kami nangangamba lang dito po sa kanilang bagong impormasyon na huwag kayong mag-alala dahil itong mga wala pong babiyahe, may babiyahe dyan. Yun lang pong aming concern dito. At kung talagang itutuloy po ng ninyo, sino ba ho naman ang mga jeepney drivers and operators na tututol sa inyo? Ang amin lang po dito, kami lang po nangangamba na baka ho nang dahil nga sa mali-mali hong mga datos ng LTFRB bukas makalawa, ito pong implementasyon ninyo may magbunga ng malawakang kawalan po ng masasakyan ng commuters. Yun lang pong sa atin po. Who will take responsibility pag nangyari po yun? Definitely. Gobyerno po yan, DOTR. Kami po dito sa LTFRB, we are really the frontline po ng programa na to. Kaya we really have to double check and everything. Just to add lang yung sa sinasabi niyo, Ted, no, na yung ngayon lang na-realize, syempre yung mga nasa LTFRB, they're in the office for like a year and a half. Siguro, in fact, they should be credited in a way dahil sila yung nagpurso ng sandali lang. Tingnan nga natin yung LTO nga naman pala. Bakit hindi natin tinitina? Kasi pwede naman nangyari po ito ng administration. But on their part, I think they went further para makita ano ba talaga ang actual. Bakit malaki
tapos konti, and then eventually they came up with the number. Pero rest assured, Ted, we are very much concerned like you sa Mananakay, and ito nga, may meeting ang LTFRB, regional directors, pati LTO po, the past week and this week para tutukan and with MMDA yung sa February 1 onward. O sige po, pakitanong po sa kanila po, Ginoong Ortega sa LTFRB, sige, doon sa 40,000 na naging 21,000 or ilang pong libo Yes, ito, 22,000. nasaan na yung mga yun? Ngayon, nasaan na yung mga yun? At kung sakasakali, ito hong mga nandoon sa 21,000 mahigit, saan-saan po ito? Kasi ito po yung walang detalye mula po sa kanila. Yun po lamang pong aming papakiusap po, Ginoong Ortega. Yes, Ted. Maraming salamat sa inyo, Ted. Opo. Sa ulitin po, sir, salamat po na marami. Thank you. Opo. Salamat. Good Opo, morning thank sa you. lahat. Si Ginoong Andy Ortega, ang chairman po ng DOTR Office of Transportation Cooperatives, at siya pong inaatasan na magsalita sa isyong ito. Yung LTFRB po ay ayaw. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.